Kumusta mga kasaliksik? Sa mga unang oras ng operasyon, ginulantang ng Estados Unidos ang buong rehiyon matapos nitong isagawa ang isang sabay-sabay at kalkuladong pambobomba sa tatlong pangunahing nuclear facility ng Iran. Gamit ang 12 bunker-busting bombs, tinarget ng US Air Force ang mga pasilidad na matagal nang pinaniniwala ang puso ng nuclear program ng Tehran. Hindi nagbigay ng babala ang Washington. Wala ni isang palatandaan bago isinagawa ang opensiba. Ang Fordo, isang pasilidad na matatagpuan sa ilalim ng bundok at sinasabing impenetrable, ay kabilang sa mga tinamaan. Ang mga eksperto kabilang na si dating Pangulo Donald Trump ay nagpahayag na lubos nang nasira ang site na ito. Subalit, habang malinaw na sadyang winasak ang mga pasilidad, nananatiling malaking palaisipan kung ano ang nangyari sa daan-daang kilo ng enriched uranium na iniimbak ng Iran bago pa man ang mga pag-atake. Sa mga panayam na isinagawa matapos ang opensiba, binigyang diin ni Trump na ang uranium ay naiwan sa loob ng Fordo at walang pagkakataong mailabas ito ng mga tauhan ng Iran. They didn't move anything. Aniya, ayon sa kanya, wala ring oras para gumawa ng ganoong operasyon ang Iran dahil hindi nito alam na may paparating na atake. Sa bigat ng uranium, mahigit 900 libra o 400 kilo, hindi ito basta-basta na ililipat. Ngunit sa kabila ng pahayag mo Trump, may mga lumabas na ulat na nagsasabing posibleng na ipuslit palabas ang uranium bago pa man isagawa ang airstrikes. Sa mga intelligence reports mula sa Europa at Israel, lumilitaw na posibleng nailipat ang enriched uranium mula Fordo patungo sa lungsod ng Esfahan. Ang Esfahan naman ay kabilang din sa mga target ng US military. Ayon sa ulat, humigit kumulang 30 Tomahawk missiles mula sa isang US submarine na nakadeploy sa Arabian Sea ang tumama sa nasabing lugar. Bagamat hindi gumamit ng bunker busters sa Esfahan, malaki pa rin ang posibilidad na nasira o na-seal off ang uranium kung ito man ay nandoon. Hindi rin nakatulong ang hindi magkakatugmang pahayag mula sa iba't ibang opisyal ng gobyerno. Sa isang press briefing ng Department of Defense na pinangunahan ni Pete Hegseth, na itanong kung tiyak bang hindi na ilabas ang uranium bago ang opensiba. Ang kanyang sagot ay pasikot-sikot, "We hit what we wanted to hit." Bagamat kumpirmado ang pagkasira ng mga pasilidad, hindi direktang sinagot kung nasaan ang stockpile ng uranium. Sa parehong panig ng lehislatura, ang mga senador na nakadalo sa classified briefing hinggil sa operasyon ay nagbigay rin ng mga pahayag na nagpapatunay na hindi kabilang sa primary target ang mismong uranium. Ayon kay Senator Lindsey Graham, the program was obliterated. But I don't know where the 900 pounds of highly enriched uranium exists. Nilinaw din niyang maaaring hindi ito nasama sa target list dahil mas nakatuon ang operasyon sa pagsira ng infrastruktura, hindi sa aktwal na material na nuclear. Sinundan naman ito ng komento ni Senator Tom Cotton na nagsabing hindi niya maikokomento ang tungkol sa uranium dahil it wasn't part of the mission to destroy it. Malinaw mula sa mga pahayag ng mga opisyal na bagamat malawak ang pinsalang idinulot sa mga nuclear sites, nananatiling misteryo ang kapalaran ng uranium stockpile, isang bagay na higit pang nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Dagdag pa sa lumalalim na komplikasyon, pinagtibay ng mga ulat na ang uranium na ito ay may enrichment level na 60%, malapit na sa 70% na kailangan upang makabuo ng nuclear weapon. Sa teknikal na pananaw, ang pag-angat mula 60 tungong 70% ay maaaring matapos sa loob lamang ng 10 hanggang 14 na araw. Sa madaling salita, kung nasa kamay pa rin ng Iran ang uranium na ito, kayang-kaya nitong makabuo ng 1 hanggang 8 bomba atomika sa loob lamang ng 2 linggo mula sa sandaling ma-establish nila ang kanilang mga centrifuge. Sa kabila ng pagkakawasak ng mga pasilidad, alam ng lahat na maaaring muling buuin ng Iran ang mga ito. Maaaring abutin ng 6 na buwan o 1 taon, pero ang tanong ay hindi kung kaya nilang bumalik sa programa, kundi kung kailan nila ito gagawin. Ang katotohanan ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga eksperto na hindi pa tapos ang krisis na ito. Ang ceasefire na isinagawa matapos ang pag-atake ay walang kasamang kasunduan, walang kondisyon at walang katiyakan. Tumigil lang sa putukan ang dalawang panig
ngunit nananatili ang tunay na banta. Sa puntong ito, higit kailanman ay malinaw na ang operasyon ay isang taktikal na panalo pero hindi pa ito isang estratehikong tagumpay. Habang hindi natitiyak kung nasaan ang uranium, patuloy ang posibilidad na muling mapahamak hindi lamang ang rehiyon kundi ang buong mundo. Ang tanong ngayon, nasaan ang 70% panganib at kailan ito muling magsisimula? Hindi pa man tuluyang naglalaho ang usok sa mga guho ng Fordow at Esfahan. Isang bagong ulat ang muling nagpagulo sa balanse ng rehiyon, ang diumano'y pagtalikod ng dating itinuturing na mga kaalyado ng Iran, ang Russia at China. Sa mga mata ng Tehran, isang malaking sampal ang mga pahayag mula sa Moscow at Beijing na ngayon ay mas piniling iligtas ang sariling interes kaysa tumindig sa tabi ng isang naghihingalong kaibigan. Matapos ang serye ng airstrikes ng Estados Unidos, agad na naglabas ng resolusyon ang Iranian Parliament na nagsasaad ng opisyal na pagkalas ng Iran mula sa International Atomic Energy Agency o IAEA, ang pangunahing internasyonal na katawan na nangangasiwa sa paggamit ng nuclear energy at nagsisiguro na walang bansang gagamit nito para sa layuning militar. Sa kasaysayan ng IAEA, dalawa lamang ang bansang humiwalay dito. Una ay ang North Korea na makalipas ang 3 taon ay nag-test ng kanilang kauna-unahang nuclear weapon. Ngayon ang Iran ang sumunod. Ayon kay Sergey Lavrov, Foreign Minister ng Russia, Iran should continue cooperation with the UN nuclear watchdog. Exiting would be a grave mistake. Isang malinaw at direktang babala ito mula sa bansang itinuturing noon ng Iran bilang kanang kamay nito sa larangan ng diplomasya. Malinaw ang mensahe, ayaw ng Russia na maging nuclear power ang Iran. Sa kabila ng mga formal na pahayag, galit ang mga mamamayang Iranian. Sa mga social media posts, makikita ang hinaing ng marami. Akala namin kakampi natin ang Russia, pero sa oras ng giyera, iniwan nila tayo. Ang mga salitang ito ay hindi lamang pagpapakita ng galit, kundi pag-amin na ang dating pagkakakilanlan ng Iran bilang bahagi ng isang solidong anti-Western bloc ay unti-unting nawawasak. Hindi rin naiiba ang naging tugon ng China. Sa kasagsagan ng banta ng Iran na isara ang Strait of Hormuz, ang makitid na daan ng pandagat kung saan dumadaan ang halos 20% ng pandaigdigang supply ng langis, agad na naglabas ng pahayag ang Beijing. Ayon sa kanilang Foreign Ministry, the Persian Gulf and surrounding waters are vital trade corridors. They must be kept open and free from disruption. Isang patagong babala ito sa Iran. Sa kabila ng matagal ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, inuna ng China ang sariling pambansang interes sapagkat mahigit 60 hanggang 70% ng kanilang langis ay nagmumula sa gitnang silangan at 70% ng langis na mula mismo sa Iran ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Isang krisis sa enerhiya ay magiging dagok sa isang ekonomiyang kasalukuyang humaharap na sa krisis sa real estate, krisis sa kalakal at patuloy na tensyon sa pandaigdigang merkado. Kaya't sa halip na suportahan ang Iran, mas pinili ng Beijing ang katahimikan at katatagan. Hindi ito ang unang beses na tinalikuran tayo ng ating mga kaibigan, ani ng isang senior analyst mula sa Tehran. Ngunit ngayong nalalagay tayo sa bingit ng pagbagsak, malinaw na kahit ang tinatawag nating mga aliado ay hindi nais makialam. Para sa mga opisyal ng Iran, ito ay hindi lamang isang diplomasya na kabiguan, kundi isang mapait na realidad na sa panahon ng krisis, ang tunay na kulay ng isang bansa ay lumilitaw. Sa isang panayam sa lokal na telebisyon, tinanong si Ali Rezaei, isang dating diplomat ng Iran, kung bakit tila lumalayo ang mga bansa na dating tumutulong sa kanila. Walang sino man ang gustong makita ang Iran na may hawak na nuclear weapon. Sagot niya, kahit ang Russia at China, alam nilang ang isang nuclear-armed Iran ay hindi lamang banta sa kanluran, kundi banta rin sa kanila mismo. Lumalakas ang mga tinig na nagsasabing hindi kailanman magiging madali para sa Iran ang tuluyang umalis sa Non-Proliferation Treaty o NPT. Isa itong kasunduang internasyonal na pinirmahan upang hindi na kumalat pa ang mga sandatang nuklear. Ayon sa mga tagamasid, kahit gustuhin ng Iran na lumabas dito, batid nito na kapag ito'y ginawa,
tiyak na lalong lalayo ang mga natitirang kaalyado nito. Ang Russia at China bilang mga permanenteng miyembro ng United Nations Security Council ay malamang na hindi susuportahan ang hakbang na iyon. Sa halip, maaari pa itong gawing batayan upang tuluyan ng ihiwalay ang Iran mula sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang pagpapahayag ng lakas ng loob ng Tehran. Sa kanilang mga pahayag, mariing sinasabi ng mga opisyal na hindi kami magpapadikta sa mga banyaga. Ngunit sa likod ng matitibay na salita, nakatago ang pangamba na baka sa susunod na hakbang ng Estados Unidos, wala na talagang kakampi ang Iran. Ang Iran na dating umaasa sa bisig ng Moscow at pangakong tulong ng Beijing, ngayon ay unti-unting namumulat sa katotohanan. Sa mundo ng pandaigdigang politika, walang tunay na kaibigan, tanging pansariling interes. At sa gitna ng kaguluhan, habang naghahanap ito ng masisilungan, tila unti-unti nang nauubos ang mga pintuang bukas para sa kanila. Habang patuloy ang pagtatangkang humupa ng tensyon sa rehiyon, matapos ang malawakang pag-atake ng Estados Unidos sa mga nuclear facilities ng Iran, nananapili pa ring bukas ang usapin kung tapos na nga ba ang panganib o kung ito'y panandalian lamang na katahimikan bago muling sumiklab ang digmaan. Sa kabila ng mga nawasak na pasilidad, malinaw sa mga pahayag ng mga opisyal ng Iran na hindi pa rin nila isinasantabi ang pagpapatuloy ng kanilang nuclear program. Mula mismo sa loob ng isang underground bunker, naglabas ng opisyal na pahayag ang Supreme Leader ng Iran. Sa tinig na mababa ngunit matatag, sinabi niya, "Our facilities are not damaged as they claim. Our program will continue. We are not done." Sa unang bahagi ng kanyang mensahe, tinangka niyang gawing maliit ang epekto ng mga airstrikes ng Estados Unidos. Ngunit sa bandang huli, malinaw ang kanyang intensyon. Ipagpapatuloy ng Iran ang enrichment ng uranium. Kaagad namang kinontra ng kanilang sariling foreign minister ang una niyang linya. Sa isa pang panayam, inamin nito na, "The damage to our nuclear facilities is severe, but we will rebuild. In a few months, we will resume uranium enrichment." Ang kontradiksyong ito ay hindi lamang nagpapakita ng kaguluhan sa loob ng pamahalaan, kundi pati na rin ng paninindigan na hindi nila isusuko ang programang matagal nang nagpapainit ng tensyon sa gitnang silaman. Sa panig ng Estados Unidos, naglabas muli ng matinding babala si dating Pangulo Donald Trump. Sa isang eksklusibong panayam, pinanong siya kung may posibilidad bang ulitin ang airstrikes sakaling makita nilang muling pinapaandar ng Iran ang kanilang mga centrifuge. Without question, absolutely, ang kanyang sagot. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iwasiyo, ika nga ng ilang analyst, ay posibleng maisakatuparan kung magpatuloy ang Iran sa landas na kanilang tinataha. Ngunit hindi lamang ang mga pahayag ang nagpapataas ng alarma. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Israeli intelligence, naniniwala sila na ang stockpile ng uranium ay hindi pa rin nawala. It's buried under one of the facilities, ayon sa isang source. Dagdag pa nito, kung susubukan ng Iran na hukayin muli ang nasabing uranium, handa na ang Israel na kumilos. "The moment we detect movement on that site, we will act immediately. No warnings, no hesitation." Ang uranium na tinutukoy ay may enrichment level na 60%. Ayon sa mga eksperto, hindi pa ito weapons grade, ngunit napakalapit na. Kung maabot nito ang 70%, sapat na ito upang makagawa ng sandatang nuklear. Sa teknikal na kalkulasyon, ang pagtaas mula 60% patungong 70% ay maaaring mangyari sa loob lamang ng 10 hanggang 14 na araw. 2 linggo ng tahimik na operasyon, patang mundo ay maaaring harapin ang isang nuclear-armed Iran. Para saan ang uranium na 60% kung hindi ito para sa sandata? Tanong ng isang eksperto mula sa Vienna na konektado sa dating task force ng IAEA. Ang nuclear energy ay nangangailangan lamang ng 4%. Kapag umabot ka ng 60%, malinaw ang layunin mo. Sa mga pahayag ng Iranian officials, sinasabi nilang ang lahat ng kanilang ginagawa
ay para sa energy independence. Ngunit sa likod ng mga press release, alam ng international community na ang tunay na banta ay naroroon pa rin. Ayon sa mga intelligence estimates, kung magpatuloy ang enrichment, may sapat na uranium ang Iran upang makabuo ng 4 hanggang 8 nuclear bombs. Isang kapasidad na kung isasakatuparan, ay tiyak na magpapabago ng pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Habang umiikot ang mga diplomatikong usapan, isa pang tanong ang bumabagabag sa mga lider ng kanluran. Handa na ba ang Iran na makipag-ayos? Ayon sa Foreign Minister ng Iran, there will be no negotiations until we have assessed the damage. Ngunit para sa mga tagamasid, may nakatagong mensahe sa likod ng linyang ito. Posibleng senyales ito na handa ang Iran makipag-usap, ngunit sa sarili nilang termino, sa sarili nilang oras. Ito ang dahilan kung bakit ang kasalukuyang ceasefire ay tinuturing na mahina at walang ngipin. Wala itong formal na kasunduan, walang mekanismo ng pagpapatupad, at lalong walang garantiya ng pangmatagalang kapayapaan. Para lamang itong pansamantalang paghinga matapos ang isang bugso ng galit. Walang partido ang humiling ng kapalit, walang kondisyon ang inilahad, at walang pangako na hindi na muling magpapasabog. Sa isang pagsilip sa hinaharap, malinaw na hindi pa ito ang wakas ng tensyon. Sa katunayan, ito ay simula pa lamang. Sa gitna ng mga nabubunyag na impormasyon, lumalabas na hindi pa natatapos ng Estados Unidos ang kanilang misyon. Sa pagkakasabi mismo ni Senator Lindsey Graham, "Obliterated today, but they can reconstitute." Ang mga salitang ito ay bumabalot ng babala. Isang babala na nagsasabing kung hindi mareresolba ang isyong ito sa pamamagitan ng isang konkretong kasunduan, darating muli ang bagyo. At kung ang Midnight Hammer ay isang sulyap sa kakayahan ng Amerika na kumilos sa loob ng isang gabi, ang ikalawang yugto nito ay maaaring maging mas malawak, mas matindi, at mas hindi mapigilan. Habang ang uranium ay nananatiling isang bagay ng misteryo, ang tunay na panganib ay hindi lang sa material, kundi sa desisyong maaaring gawing anumang oras. Isang utos lang mula sa Tehran at maaaring muling mabising ang mundo sa ingay ng sirena at pagsabog ng digmaan.